Breaking news mga kaibigan at mainit-init pa. Matapos isinagawa ang isang napakalaking pag-atake ng puwersa ng Amerika sa mga Houthis ng Yemen na kung saan kumitil ito ng 80 katao. Ngayon ay nagsagawa na naman ang pinakabagong pag-atake ang puwersa ng Amerikano sa port ng Hodeidah malapit sa Red Sea. Magkaparehas naman ang sinasabi ng mga Houthi at ng Amerika sapagkat sa isang operasyon lamang umabot sa 80 Houthi targets sa Yemen ang winasak ng puwersa ng Amerika. Ayon sa ulat, ang talagang napuruan sa naturang operasyon ay ang capital city nito na Sana'a Hida at ang Amran. Ang mga lugar na ito ay kontrolado ng mga Houthi at dito nagtatago ang maraming opisyal ng naturang militanteng grupo. May mga nasawi kaya sa naturang pag-atake ng Amerika? Iyan ang ating pag-uusapan sa video natin ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell button para palagi kang updated sa ating mga latest upload. Umpisahan na natin. Just sit back and relax at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kamusta na kayong lahat? Ngayon ay araw ng Lunes, April 21, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong pag-atake ng puwersa ng Amerika sa Houthi ng Yemen. Kung nakasubaybay ka sa ating mga nakaraang ulat nitong nagdaang mga araw mga kaibigan, ay nagsagawa ng isang napakalaking airstrike ang puwersa ng Amerika sa mga Houthis ng Yemen, na kung saan kumitil ito ng 80 katao at 171 naman ang naiwang sugatan. Ang iba rito ay napakalubha, pero nangako si President Donald Trump na hindi raw yun ang pinakahuling pag-atake ng puwersa ng Amerika sa mga militanteng grupong ito hanggang sa maubos ang mga Houthi o hanggang sa mga ito ay sumuko na. At ito na nga, kapapasok lang ng balita na ang puwersa ng Amerika ay nagsagawa ng fresh attack sa militanteng grupo sa Yemen. Ayon sa mga Houthi, may 3 lugar ang nagtamo ng napakalaking damage. Ito nga yung Sana'a, Hodeidah at ang kanilang port at ang Amran. At kumalat din ang balita mga kaibigan na iniulat ng Al Arabiya. Pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita ng mga Arabo na ang talagang target pala ng Amerika ay ang kanilang paliparan at mga daungan. By the way mga kaibigan, ipapakita muna natin sa inyo ang ating mga pruweba sa balitang ito dahil alam naman natin na sa mundo ng social media ay talagang maraming mga investigador na mga viewers. Yun bang kahit na meron ka ng mga pruwebang ipinakita ay sasabihin pa rin ng ibang mga tao lalo na kung pumapanig sila sa mga nasasagasaan na hindi totoo ang balitang yan at gawa-gawa lang yan ng mga vlogger. Well, I don't care mga kaibigan, basta't ang akin lang ay maipakita ko ang ating mga pruweba. Ang ating sinasabi ay may basihan. Ang balitang ito mga kaibigan ay kinumpirma ng Al Jazeera. Pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita ng mga Hamas o kahit ng mga Arabo. At kung iyong mapapansin, ilang oras pa lamang nakakalipas buhat nang maiulat ito ng kanilang news center. At isa pa sa ating pruweba ay ang The Times of Israel. Ngayon, ayon sa mga ulat mga kaibigan, nasa isang operasyon lamang na isinasagawa ng puwersa ng Amerikano. 50 Houthi targets ang kanilang winasak. Pero mga kaibigan, ito ay isinagawa lamang sa loob ng isang gabi at mula noong March hanggang ngayon mga kaibigan, kung ating papanoorin ng mga balita, halos araw-araw ay nagsasagawa ng malalaking pag-atake ang Amerika sa militanteng grupong ito. Nangangahulugan ito mga kaibigan na seryoso si President Donald Trump sa kanyang kampanya laban sa militanteng grupo ng mga Houthi. Ayon kasi kay President Donald Trump, hindi niya ito ihihinto hanggang sa mangako ang mga Houthis na hihinto na sila sa kanilang pag-atake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea at sa Gulf of Eden. At kung hindi ay mauubos sila, maliban na lang kung sila ay susuko. Samantala, maraming mga eksperto ang nagsasabi mga kaibigan na napakalaki ng problema ng mga Houthis ngayon sapagkat kinakaharap nila ang United States of America. At maliban pa rito ay tumutulong pa ang gobyerno ng Yemen sapagkat ang gobyerno ng Yemen mga kaibigan ay nagtipon na ng mga libu-libong mga soldiers upang labanan mismo ang militanteng grupong ito. Ayon sa mga eksperto,
Malamang ay nakikita na ng gobyerno ng Yemen na ang militanteng grupo na tinatawag na Houthi ay pahinana ng pahina na dahil sa mga serye ng pag-atake ng Amerika. Kaya marahil ay iniisip na ng Yemen na ito ay isang napakagandang oportunidad, lalo na nangako ang Amerika na susuplayan nila ng mga armas ang mga Yemen soldiers at sila na raw ang bahala sa mga aerial attack. Ngayon ang tanong, sa 50 targets ng Amerika sa Houthis ng Yemen, mayroon kayang mga casualty? Ayon sa ulat mga kaibigan ng The Jerusalem Post, mismo ang Amerika nagsabi na wala raw casualties na naitala sa naturang pag-atake. Pero maraming nagdududa tungkol sa sinabi ng Amerika na wala raw casualties sa kanilang pag-atake. Sapagkat paano nga magkakaroon ng tala ng casualties gayong ang balitang ito ay bagong-bago pa lamang. Marami pa ang naghihintay sa pahayag na bibitawan ng Yemen Health Department kung ano nga ba ang resulta sa naturang pag-atake. Nabigla raw ang Houthi sa pag-ataking ito sapagkat ang mga jet fighters na ginamit ng puwersa ng mga Amerikano ay mahirap ma-detect. Ayon sa mga nakasaksi, bigla na lang daw silang nakarinig ng tunog ng mga eroplano at ilang sandali lamang ay narinig ang mga malalakas na pagsabog. Dagdag pa ng mga nakasaksi ay mga segundo lamang ang pagitan nang marinig ang unang pagsabog at nangyari ang mga pagsabog sa iba't ibang dako ng Yemen. Nabahala naman ng United Nations Secretary na si General Antonio Gutierrez. Tinutukoy nito mga kaibigan ang ginagawang sunod-sunod na pag-atake ng Amerika sa Yemen at hindi rin nakalagpas mga kaibigan ang ginagawang pag-atake ng mga Houthis sa Israel na gumagamit ito ng mga missiles at drones. Dagdag pa ni Antonio Gutierrez ay lubhang delikado ang ginagawa ng mga Houthis na nawagan na rin ng United Nations na irespeto ang international law at international humanitarian law na naglalayong protektahan ng mga sibilyan. Ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng mga Houthis sa Yemen sa mga susunod na pag-atake na gagawin ng puwersa ng Amerika? Ang kasagutan sa tanong na yan ay isa sa ating mga tututukan sa channel ng John D. TV. Kaya kung gusto mong maging updated sa mga pangyayaring ito, at kung sakaling bago ka lang sa channel na ito at gusto mo naman ganitong content, baka naman pwedeng makahingi ng konting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Ano kaya ang kahihinatnan ng mga kaganapang ito sa Middle East mga kaibigan? Sa tingin mo, mareresolba pa ba ito sa mapayapang paraan? O tuluyan ng walang makakaawat sa mga militanteng grupo sa panggugulo nila sa Middle East? Well, ibigay ang iyong opinion sa ating comment section down below. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pakikinig. Sana ay meron kayong mga natutunan sa balitang ito. Hanggang sa muli at kita-kits tayo sa ating mga susunod pang mga videos.